Isang malutong na tunog ang pumunit sa marangyang katahimikan ng pasilyo. Kasunod nito ay ang biglaang pag-init at pagkirot ng kanyang kaliwang pisngi. Napatitig si Grace kay Dominic, hindi makapaniwala. Ang mga mata ng lalaking pinakasalan niya, ilang oras lang ang nakalipas, ay nag-aalab sa galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang gwapo nitong mukha, na kanina lang ay puno ng mga pangako, ay tila nag-iba ng hugis at naging isang nakakatakot na maskara. Huwag mo nang uulitin yon, anas ni Dominic. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Naiintindihan mo ba? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Nanginginig ang mga labi ni Grace. Gusto niyang magsalita, magtanong kung anong kasalanan niya. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Kanina lang, ang pintig ng puso niya ay dahil sa purong kaligayahan. Kanina lang, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pasilyo ng simbahan na napapalibutan ng libu-libong puting rosas, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ang kanyang puting trahe de boda ay parang ulap na yumayakap sa kanya. At sa bawat hakbang niya palapit sa altar, palapit kay Dominic Ashford, nararamdaman niya ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ni Dominic nang una nitong masilayan siya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti na nagpatunaw sa anumang kaba na nararamdaman niya. Sa tabi ni Dominic, pakiramdam niya ay ligtas siya. Sa tabi ng CEO ng Ashford Empire, ang lalaking hinahangaan ng lahat, pakiramdam niya ay kumpleto na siya. Hawak ang kamay nito sa altar, ipinangako nila ang walang hanggan. Habang isinusuot nito ang singsing sa kanyang daliri, hindi niya napigilan ang isang butil ng luha. Luha ng kagalakan. Inisip niya ang kanilang magiging pamilya, ang maliit na buhay na nagsisimula nang mabuo sa kanyang sinapupunan. Isang sikretong ibabahagi niya sana sa gabing ito, ang kanyang regalo para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Ang perpektong mundo na yon ay nagsimulang magkaroon ng lamat sa reception. Habang sabay nilang hinihiwa ang napakalaking wedding cake, may ibinulong si Grace na isang maliit na biro. Isang biro tungkol sa kung paano muntik nang makalimutan ni Dominic ang sarili nilang Montsary. Isang inosenteng biro na para lang sa kanilang dalawa. Ngunit may nakarinig. Isang pinsan ni Dominic ang tumawa at biglang nagbago ang timpla sa mukha ng kanyang asawa. Isang mabilis na pag-igting ng panga, isang bahagyang pagdilim ng mga mata. Mabilis itong nawala at napalitan ng pilit ng ngiti, ngunit nakita yon ni Grace. Pagkatapos ng ilang sandali, habang abala ang lahat sa pagsasayawan, maran siyang hinila ni Dominic palayo. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Bulong nito, ang boses ay matamis pa rin pakinggan, pero ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay mahigpit. Masyadong mahigpit. Dinala siya nito sa isang pasilyong gawa sa marmol, malayo sa ingay at mga mata ng mga bisita. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga chandelier, ipinakita nito ang tunay nitong kulay. At ngayon, heto siya, nakatayo sa harap nito, nanginginig at gulong-gulo. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa sakit na dumudurog ngayon sa kanyang puso. Dominic, hindi ko sinasadya. Sa wakas, ay nagawa niyang ibulong. Ang boses ay basag. Biglang nagbago ang anyo ni Dominic. Ang galit sa mga mata nito ay nawala, na para bang isang switch lang ang pinindot. Muli itong naging ang Dominic na kilala niya, kalmado, maalaga, at gwapo. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang mga daliri ay marahang dumampi sa pisnging sinampal nito. Shh! Okay na. Kalimutan mo na yon, sabi nito sa malambing na boses. Medyo na-stress lang ako.
Alam mo na ang daming tao. Ang mahalaga, mag-asawa na tayo. Hinalikan nito ang kanyang noo. Isang halik na dapat ay nagbibigay ng kapanatagan, pero nagdulot lang ito ng yelo sa kanyang mga ugat. Ngayon, dagdag nito, habang inaayos ang ilang hibla ng kanyang buhok. Bumalik na tayo doon. Ngumiti ka. Kumilos ka na parang walang nangyari. Dahil sa mata ng lahat, wala naman talagang nangyari. Hinawakan nito ang kanyang kamay at nagsimula na itong maglakad pabalik sa reception hall. Walang nagawa si Grace kundi ang magpatangay. Ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip. Sumusunod kahit na ang buong pagkatao niya ay gustong tumakbo palayo. Pagpasok nila muli sa bulwagan, sinalubong sila ng palakpakan. Ngumiti si Dominic. Itinaas ang kanilang magkahawak na kamay at ang lahat ay nagbunyi. Ngumiti rin si Grace. Isang perpektong ngaptong ngiti, ngunit walang buhay. Ilang minuto pa, nagpaalam siya para pumunta sa banyo. Nang makapasok sa loob at mailak ang pinto, sumandal siya rito at huminga ng malalim. Tumingin siya sa salamin. Isang babaeng nakasuot ng napakagandang trahe de boda ang nakatitig pabalik sa kanya. Perpekto ang ayos ng buhok, perpekto ang kolorete sa mukha. Pero sa kaliwang pisngi nito, may isang bahagyang pamumula. Isang markang hindi kayang takpan ng anumang makeup. Ito ang marka ng katotohanan, ang marka ng bangungot na ngayon lang nagsisimula. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang magiging anak, ay isang halimaw. At siya, si Grace, ay nakakulong na sa hawla nito. Tahimik ang naging biyahe nila pauwi. Ang loob ng mamahaling sasakyan ay napupuno ng amoy ng leather at ng mga bulaklak na nakakabit pa rin sa buhok ni Grace. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ni Dominic ay mas matimbang pa sa anumang bango. Nakatingin lang si Grace sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na mabilis na dumaraan, na para bang mga bituing nahuhulog mula sa langit. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip na kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata at iminulat itong muli, babalik siya sa reception. Sa bisig ng lalaking buong pagmamahal na hinalikan siya sa altar. Pero sa bawat saglit, nararamdaman pa rin niya ang hapdi sa kanyang pisngi. Isang paalala na ang lahat ay totoo. Pagdating nila sa mansyon ng mga Ashford, isang palasyong tila kinuha mula sa isang fairy tale, walang mainit na pagsalubong. Ang mga katulong ay nakayukulang habang sila'y dumaraan. Ang bawat sulok ng malawak na bahay ay sumisigaw ng karangyaan. Mga painting na gawa ng mga tanyag na pintor, mga muebles na antigo, at mga chandelier na kumikinang na parang mga diamante. Pero para kay Grace, ang lahat ng ito ay malamig. Ang bawat tunog ng kanilang mga yapak sa sahig na gawa sa marmol ay umaling-awngaw sa nakakabinging katahimikan. Pumasok sila sa kanilang master's bedroom, isang silid na mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan niya dati. Ngunit imbes na samahan siya, dumiretso si Dominic sa walk-in closet. Paglabas nito ay may dala na itong ilang damit at isang unan. Hindi siya tiningnan nito. Saan ka pupunta? Mahinang tanong ni Grace. Ang boses ay halos hindi marinig. Sa guest room, sagot ni Dominic. Ang tono ay malamig at walang emosyon. Kailangan ko ng espasyo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Iniwan siyang mag-isa. Napaupo si Grace sa gilid ng napakalaking kama. Ang puting bestida na suot niya ay biglang parang naging napakabigat. Ang perpektong gabi na pinangarap niya ay naging isang bangungot. Hinubad niya ang kanyang sapatos at humiga. Yakap-yakap ang sarili. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang lihim na hindi na niya alam kung paano sasabihin. Dito nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Tahimik, ngunit sunod-sunod. Sa gabing iyon, sa kanilang honeymoon suite, natulog siyang mag-isa. Basa ang unan sa mga luhang walang nakakita. Kinaumagahan, nagising si Grace
Sakatok sa pinto. Pumasok ang isang katulong na may dalang trolley ng almusal. Ilang sandali pa, pumasok ang biyenan niyang babae, si Eleanor Ashford. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Sa kanyang mukha ay may isang mahinahong na ngiti. "Good morning, Hija," bati nito. "I thought you might want some tea." Umupo si Eleanor sa isang silya malapit sa kama. Ibinuhos ang tsa sa 2 tasa. Inabot nito ang isa kay Grace. "Kumusta ang tulog mo?" Hindi alam ni Grace kung ano ang isasagot. Sasabihin ba niya ang totoo? "Okay lang po, ma'am," sagot niya. Umiiwas ng tingin. Ngumiti si Eleanor. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Grace, pamilya na tayo ngayon. At sa pamilyang ito, pinahahalagahan namin ang katapatan at higit sa lahat, ang pagpapanatili ng kapayapaan." Huminga ito ng malalim. "Alam kong may nangyari kagabi. Nakita ko ang pamumula sa iyong pisngi kaninang umaga, bago mo ito takpan ng makeup." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Grace. Marahil, maiintindihan siya nito. Marahil, tutulungan siya nito. "Ma'am, si Dominic po." "Si Dominic ay anak ko," putol ni Eleanor. Ang boses ay malumanay pa rin, ngunit may diin. At tulad ng lahat ng Ashford, mayroon siyang matinding passion. Minsan, ang passion na yon ay nagiging masidhi. Inilapag nito ang kanyang tasa. "Ang mga lalaki ay lalaki, Grace. May mga pagkakamali sila. Ang tungkulin ng isang mabuting asawa ay ang umintindi, ang magpatawad, at kung minsan, ang manahimik para sa ikabubuti ng lahat." Tinitigan nito si Grace ng diretso sa mata. Ang pangalan ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang personal na sama ng loob. Ang mga babaeng Ashford ay marunong magdala. Hindi sila gumagawa ng eksena. Nauunawaan mo ba ang sinasabi ko? Nawala ang lahat ng pag-asa ni Grace. Hindi ito pag-aalala. Isa itong babala. Tumango na lang siya. Pakiramdam ay unti-unting nauubusan ng hininga. Nang makaalis na si Eleanor, sinubukan ni Grace na tawagan ang kanyang ina. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng kakampi. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit nagtaka siya nang makitang wala itong internet connection. Sinubukan niyang tumawag, ngunit wala ring signal. Lumapit siya sa bintana. Naisip na baka sa pwesto lang. Mula doon, tanaw niya ang malawak at perpektong hardin ng mansyon. Isang napakagandang kulungan. Napansin niya ang isang maliit na note sa tabi ng kanyang kama na hindi niya nakita kanina. Galing ito kay Dominic. "I had the staff temporarily disable the network connection in our wing. Let's spend our first day as a married couple without any distractions. Just you and me." Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Grace. Hindi ito isang romantikong kilos. Isa itong pagkontrol. Nasa teritoryo siya ng mga Ashford. At sa teritoryong ito, sila ang gumagawa ng mga patakaran. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa pinakatuktok ng Ashford Tower, pumasok ang hepe ng seguridad ng hotel kung saan ginanap ang kasal sa pribadong opisina ni Richard Ashford. Isinara ng hepe ang pinto sa kanyang likuran. "Sir," sabi nito sa magalang ngunit kinakabahang boses. Hindi lumingon si Richard. Nakatayo ito, nakatalikod, at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang floor-to-ceiling window. "Nakuha mo na ba?" tanong ni Richard. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. "Opo, sir. 16 na kopya. Mula sa 16 na anggulo. Walang nakakaalam na kinuha ko." "Good," sabi ni Richard. "I-secure mo ang lahat ng kopya. Walang pwedeng makalabas. Ako lang ang pwedeng magkaroon ng access. Maliwanag?" "Maliwanag po, sir." Nang makaalis na ang hepe, dahan-dahang humarap si Richard Ashford.
Sa kanyang mukha ay may isang ekspresyong hindi mabasa, isang pinaghalong galit, pagkadismaya, at isang malalim na determinasyon. Ang opisina ni Richard Ashford ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Gawa sa dark mahogany wood ang kanyang malawak na mesa at ang mga pader na salamin ay nagbibigay ng walang kapantay na tanawin ng syudad na tila nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa loob ay laging malamig, kontrolado, at tahimik, gaya mismo ng may-ari nito. Ngunit sa gabing iyon, ang karaniwang katahimikan ay binasag ng isang paulit-ulit na tunog, isang sampal. Sa isang malaking screen na nakatago sa likod ng isang painting, pinapanood ni Richard ang video. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses. Pinanood niya ito mula sa unang anggulo hanggang sa ika-16. Mula sa kamera na malapit sa pinto, kitang-kita ang paghila ni Dominic sa braso ni Grace. Mula sa kamera sa itaas, kitang-kita ang pag-angat ng kamay ng kanyang anak. Mula sa kamera sa kabilang dulo ng pasilyo, kitang-kita ang pagyuko ni Grace at ang paghawak nito sa sariling pisngi. 16 na anggulo, 16 na silent witness, 16 na patunay ng isang kasalanang hindi maitatanggi. Hindi kumukurap si Richard, ang tanging palatandaan ng galit na namumuo. Sa kanyang loob ay ang mariing pagkakatikom ng kanyang panga at ang dahan-dahang pagkuyom ng kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ipinatayo niya ang security system na ito hindi dahil sa kawalan ng tiwala. Ipinatayo niya ito dahil sa pag-iingat. Matagal na niyang alam ang tungkol sa pilyong ugali ng kanyang anak. Ang mabilis na pag-init ng ulo na namana nito sa lolo nito. Sa mundo ng negosyo, isang maling desisyon na dala ng emosyon ay maaaring magpabagsak sa isang imperyo. Ang mga kamera ay ang kanyang insurance policy. Hindi niya kailanman inakala na ang magiging unang claim sa pulisiyang yon ay hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa karahasan sa loob ng kanyang sariling pamilya. Laban sa isang babaeng walang kalaban-laban, isang babaeng nagdadalang tao sa kanyang unang apo. Pinatay niya ang screen. Saglit siyang napapikit. Ang pangalan ng Ashford ay binuo niya sa loob ng 40 taon. Ito ay simbolo ng integridad, ng lakas, ng karangalan. Ang isang sampal na yon ay hindi lang dumapo sa mukha ni Grace. Dumapo yon sa pangalan ng kanilang pamilya. At iyon ay isang bagay na hindi niya mapapalampas. Pinindot niya ang intercom. Papuntahin mo si Dominic sa opisina ko. Ngayon din. Ilang minuto lang ang lumipas. Pumasok si Dominic na may ngiti sa labi. Dad, I was just about to... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang pindot lang sa remote, muling umilaw ang screen sa likod ni Richard. Ang video ay nagplay muli, nang walang tunog. Nawala ang ngiti ni Dominic. Napalitan ito ng pagkagulat at pagkatapos ay ng inis. What the hell is this? Are you spying on me? Tinitingnan ko ang katotohanan. Malamig na sagot ni Richard. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. It's a private matter between me and my wife. Sigaw ni Dominic. Ang pagiging kalmado ay biglang naglaho. She provoked me, pinahiya niya ako. Isang biro, tanong ni Richard. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang isang inosenteng biro ay sapat na dahilan para saktan mo ang asawa mo, ang ina ng magiging anak mo? Wala kang pakialam dito. Nagkakamali ka. Tumayo si Richard. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng buo ang kanyang anak na para bang sinusuri ang isang depektibong produkto. Sa sandaling dinala mo ang pangalang Ashford sa eksenang yan, naging pakialam ko na. Inilagay mo sa panganib ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa hindi mo makontrol na galit. Hindi ko kasalanan to, pagmamatigas ni Dominic. Kung hindi mo sana kami pinapanood, ang problema, Dominic, ay hindi ang pagkakaroon ng camera, putol ni Richard. Ang problema ay ang nangyari sa harap ng camera. At ang mas malaking problema ay hanggang ngayon, wala akong nakikitang pagsisisi sa'yo. Ang nakikita ko lang
ay isang batang nagtatantrum dahil nahuli siya sa kanyang kalokohan. Naglakad si Richard palapit sa bintana, tinalikuran ng kanyang anak. Tinawagan ko na ang bangko. Simula bukas, lahat ng assets mo ay frozen. Ang iyong posisyon bilang CEO ay sinuspinde ko na. Lahat ng credit cards mo ay kanselado. Natawa si Dominic, isang tawang hindi makapaniwala. You can't be serious. At higit sa lahat, nagpatuloy si Richard, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Habang hindi mo inaayos ang sarili mo, isipin mo na lang na wala ka nang mamanahin. Tinanggalan mo ng dangal ang pangalan natin. Kaya ngayon, gagawin ko ang nararapat para ibalik ito. Dumaan si Grace sa pasilyo patungo sa library. Gusto niya lang sanang kumuha ng libro para libangin ang sarili. Ngunit sa pagdaan niya sa tapat ng bahagyang nakaawang na pinto ng opisina ni Richard, narinig niya ang huling mga salita nito. Malakas at malinaw. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Narinig niya ang malakas na pagmumura mula sa loob, kasunod ng malakas na pagkalabog ng pinto. Nagtago si Grace sa isang sulok habang nagmamartsang paalis si Dominic. Ang mukha ay namumula sa galit. Nang masiguro niyang wala na ito, sumilip siya sa loob ng opisina. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakatayo, nakatalikod, at nakatingin sa labas ng bintana. Isang figura ng kapangyarihan at awtoridad. Dahan-dahan siyang tumalikod. Naguguluhan, ngunit may biglang sumibol na isang maliit na butil ng pag-asa sa kanyang dibdib. Sa loob ng opisina, kinuha ni Richard Ashford ang kanyang telepono. Hindi ang telepono sa kanyang mesa, kundi ang kanyang personal, encrypted na linya. Isang numero lang ang tinawagan niya. Alberto? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. It's Richard. Maganda ka para sa isang gera. Panig ako sa manugang ko. Hindi mapakali si Grace. Matapos niyang marinig ang pagtatalo sa opisina, bumalik siya sa silid-aklatan ng mansyon, ngunit hindi niya magawang magbasa. Ang mga salita sa libro ay lumulutang lang sa harap ng kanyang mga mata, walang kahulugan. Ang tanging umuulit sa kanyang isipan ay ang boses ni Richard Ashford. Panig ako sa manugang ko. Ano ang ibig sabihin noon? Isa ba itong patibong? O isa ba itong tulong? Ang ama ni Dominic, ang patriarka ng pamilya, ang taong pinakakinatatakutan at iginagalang ng lahat, ay papanig sa kanya? Parang imposible. Pagkatapos ng ginawa ni Eleanor, natutunan na niyang mag-ingat sa mga salita ng mga Ashford. Ang mga ito ay maaaring maging kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. Isang katulong ang marahang kumatok at pumasok. Ma'am Grace, pinapatawag po kayo ni Sir Richard sa kanyang opisina. Bumilis ang tibok ng puso ni Grace. Ito na. Habang naglalakad siya pabalik sa pasilyo kung saan nagsimula ang kanyang bangungot, ang bawat hakbang ay parang napakabigat. Pumasok siya sa opisina ni Richard. Nakaupo ito sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mukha ay seryoso. Ikinumpas nito ang kamay sa silyang nasa harap niya. Maupo ka, Grace. Naupo si Grace, nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi nagsalita si Richard sa loob ng ilang sandali. Kinuha lang nito ang isang remote control at itinutok sa pader. Muling bumukas ang screen na nakatago at muling ipinalabas ang video. Napapikit si Grace. Ayaw na niyang makita. Ngunit pinilit niya ang sariling manood. Nakita niya ang sarili niya, ang pagkatakot sa kanyang mga mata, ang pagkabigla sa kanyang mukha nang tumama ang kamay ni Dominic sa kanyang pisngi. Ibang-iba ang pakiramdam na panoorin ito kaysa sa danasin ito. Ngayon, malinaw na parang nanonood ng isang pelikula, nakita niya ang karahasan sa dalisay nitong anyo. Walang pag-aalinlangan. Walang puwang para sabihin na baka kasalanan niya, na baka nag-overreact lang siya. Ang video ay hindi nagsisinungaling. Pinatay ni Richard ang screen. Ang opisina ay muling binalot ng katahimikan. Hindi ko hihingi ng tawad mo para sa anak ko. Panimula ni Richard. Ang boses ay matatag,
at walang bahid ng emosyon. Dahil ang ginawa niya ay walang kapatawaran. Ang itatanong ko sa'yo, Grace, ay ito. Ano ang gusto mong gawin? Nag-angat ng tingin si Grace, naguguluhan. Pipo? Ang video na yan ay sapat na ebidensya, paliwanag ni Richard. Maaari mong gamitin yan para umalis, para makakuha ng annulment, para magsampa ng kaso, o maaari kang wala kang gawin. Manatili ka rito at magpanggap na walang nangyari, gaya ng gusto ni Eleanor. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Hindi kita pipilitin, ngunit kailangan mong malaman na kung pipiliin mong lumaban, nasa likod mo ako. Nanginginig ang mga labi ni Grace. Bakit po? Bakit niyo po ito ginagawa? Anak niyo po si Dominic. Dahil ang karangalan ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang dugo. Sagot ni Richard, ang bawat salita ay may bigat. At ang ginawa niya ay walang karangalan. Sinira niya ang pangako niya sa iyo sa harap ng Diyos at nilapastangan niya ang pangalang Ashford, ang pagprotekta sa iyo at sa apo ko, ang tanging paraan para maibalik ang dangal na iyon. Sa unang pagkakataon, mula noong kasal, nakaramdam si Grace ng hindi takot, kundi ng determination. Ang pag-aalok ni Richard ay hindi galing sa awa, kundi sa prinsipyo. At sa sandaling iyon, mas pinagkatiwalaan niya ang prinsipyo kaysa sa anumang emosyon. Dahan-dahan siyang tumango. Gusto ko pong lumaban. Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Grace sa mukha ni Richard. Isang kislap ng respeto. Tumango ito at kinuha ang telepono. Hector, ihanda mo ang sasakyan. Aalis si Ma'am Grace. Dalhin mo siya sa safe house. At doblehin ang seguridad. Walang sino man ang pwedeng lumapit sa kanya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sinamahan si Grace ng dalawang babaeng security pabalik sa kanyang silid. Mag-empake lang po kayo ng mga importanteng gamit, ma'am, sabi ng isa sa kanila. Habang inilalagay niya ang ilang damit sa isang maliit na maleta, pakiramdam niya ay hindi lang damit ang iniiwan niya, kundi ang buong buhay na pinangarap niya. Ngunit wala ng lungkot. Napalitan na ito ng isang malamig na kapasyahan. Pababa na sila sa malawak na hagdanan nang harangin sila ni Eleanor at ni Dominic na kararating lang. Saan mo siya dadalhin? Galit na tanong ni Dominic sa mga security. Dominic, anong ibig sabihin nito? Tanong naman ni Eleanor. Ang tingin ay na kay Grace, puno ng pagbabanta. Grace, pag-isipan mo itong mabuti. Sinisira mo ang pamilya natin. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Grace. Tiningnan niya ang kanyang biyenan. Hindi po. Mahinang sagot niya, habang ang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Pinipili ko lang po ang magiging pamilya ko. Sumugod si Dominic, ngunit mabilis na humarang ang mga security ni Richard na nagpakita kung kaninong utos na ang sinusunod sa mansyon. Walang nagawa si Dominic, kundi ang manood habang isinasakay si Grace sa isang itim na SUV na naghihintay sa labas. Ang biyahe ay tahimik. Dinala siya sa isang modernong gusali sa puso ng Bonifacio Global City. Dumiretso sila sa isang private elevator paakyat sa penthouse. Ang lugar ay kabaligtaran ng mansyon. Maliwanag, moderno, at may mga bintanang salamin mula sa hihig hanggang kisame na may tanawin ng buong syudad. Hindi ito kulungan, isa itong santuwaryo. Isang babaeng nasa edad 40, matalino at mukhang profesional, ang sumalubong sa kanya. Good evening, Mrs. Ashford. I'm Attorney Ledesma. I'll be handling your case. Sa loob ng isang oras, ipinaliwanag sa kanya ang kanyang mga karapatan at ang mga susunod na hakbang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Grace na may kontrol siya sa kanyang sitwasyon. Nang gabing iyon, matapos umalis ng lahat, naiwan siyang mag-isa sa malawak na penthouse. Humiga siya sa malambot na kama, ninamnam ang katahimikan at ang pakiramdam ng pagiging ligtas.
Biglang tumunog ang isang bagong teleponong ibinigay sa kanya. Isang unknown number ang nasa screen. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Baby! Nanigas si Grace. Ang boses ni Dominic. Paano? Grace baby, please, umuwi ka na. Mag-usap tayo. Sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng pagsusumamo. Ang boses na minahal niya. Tapos na tayo, Dominic. Matatag na sagot ni Grace. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawang nakakakilabot. Talaga? Nagbago ang tono nito. Naging malamig at puno ng pagbabanta. Talaga? Nagbago ang tono nito. Naging malamig at puno ng pagbabanta. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yon? Akala mo ba, Ana ba, dahil kasama mo ang tatay ko tapos na ang laban? Grace, hindi mo ako kilala. Huminga ito ng malalim. Pwede kitang bigyan ng lahat. Isang buhay na parang reyna. Pero kung pipiliin mong kalabanin ako, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sisirain kita. Kukunin ko ang lahat sa'yo, pati na ang anak natin. Bawat araw, gugustuhin mong sana ay nanahimik ka na lang. Pagkatapos noon ay ibinaba nito ang tawag. Nabitawan ni Grace ang telepono. Ang pakiramdam ng kaligtasan ay biglang naglaho, napalitan ng yelo, na gumapang sa kanyang mga ugat. Nakalabas nga siya sa mansyon, ngunit ngayon, malinaw na sa kanya na ang tunay na kulungan ay mas malawak pa. Ang digmaan ay ngayon palang nagsisimula. Ang umaga ay sumikat na may dalang bagong uri ng karahasan. Hindi ito pisikal na sampal, kundi 1,000 sampal sa kanyang pagkatao na nakikita ng buong mundo. Nagising si Grace sa tunog ng kanyang telepono na walang tigil sa pag-vibrate. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga mensahe mula sa mga kaibigang hindi na niya nakakausap ng matagal. Lahat ay nagtatanong. Lahat ay nagpapadala ng mga link. Nanginginig niyang pinindot ang isang link mula sa isang kilalang showbiz blog. Ahas sa damit ng anghel, ang tunay na kulay ng bagong asawa ni Dominic Ashford. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Nag-scroll siya pababa at nakita ang isang litrato niya noong kolehiyo, kuha sa isang party kung saan hawak niya ang isang baso ng inumin. Sa tabi nito ay isang artikulong puno ng mga kasinungalingan. Isinulat doon na siya ay isang professional party girl na may mahabang listahan ng mga mayayamang lalaking nilapitan. Pinindot niya ang isa pang link. Gold Digger Bride. Ginagamit ang pagbubuntis para mangikil sa mga Ashford. Dito, sinabi na pineke niya ang kanyang pagbubuntis para mabitag si Dominic. Bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Ang mga komento sa ilalim ng artikulo ay mas malala pa. Mga estrangherong hindi siya kilala ay hinuhusgahan siya. Tinatawag siyang kung ano-anong masasakit na salita. Nanginginig niyang isinara ang laptop, ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya. Naramdaman na niya ang bigat ng tingin ng milyon-milyong tao. Ito ang sinasabi ni Dominic. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. At ngayon, nagsisimula na ang impyerno. Biglang tumunog ang telepono niya. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Nay, anak, ano ba itong mga nababasa namin dito? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala at pagkalito. May tumawag dito sa amin, isang reporter daw. Kung ano-ano ang tinatanong. Pinag-uusapan ka na ng mga kapitbahay. Grace, anak, ano ba talaga ang nangyayari? Napaluha si Grace. Ang pangarap niya ay bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, hindi ang bigyan sila ng kahihiyan. Nay, huwag po kayong maniwala sa kanila. Kasinungalingan po lahat yan. Sabi niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. May problema lang po kami ni Dominic, pero aayusin din po namin to. Kailangan niyang magsinungaling. Paano niya ipapaliwanag ang katotohanan nang hindi dinudurog ang puso ng kanyang mga magulang?
Pagkatapos ng tawag, napaupo na lang siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaruming babae sa buong mundo. Binuksan niya ang telebisyon para malibang ang sarili, ngunit mas lalo lang lumala ang lahat. Sa isang sikat na morning show, ang special guest ay walang iba kundi si Eleanor Ashford. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ang make-up ay minimal, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng luha. Mukha siyang isang ina na nag-aalala, isang perpektong biktima. Hindi ko na po sana'y gustong magsalita, panimula ni Eleanor. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Pero bilang isang ina, kailangan kong ipagtanggol ang anak ko. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng mga pangyayari na binaliktad ang lahat. Si Grace daw ay isang problemadong dalaga na tinulungan nila. Si Dominic ay isang mapagmahal na asawa na sinubukan ng lahat para intindihin siya. Dominic is not perfect, sabi ni Eleanor habang pinupunasan ng isang pekeng luha. Pero may mabuti siyang puso. Ang gusto lang niya ay isang buong pamilya. Sinusubukan lang naming iligtas ang kasal nila mula sa isang impluwensyang hindi maganda. Napatulala si Grace sa screen. Ang galing! Ang galing ng pag-arte ni Eleanor. Sa mata ng publiko, isa siyang kaawa-awang ina na sinusubukang isalba ang kanyang pamilya. At si Grace? Si Grace ang kontrabida. Biglang may nag-doorbell. Pumasok si Richard Ashford, seryoso gaya ng dati. May dala itong isang folder. Nakita ko, sabi nito, tumutukoy sa palabas sa telebisyon. Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo ang mga kasinungalingan nila. Pero naniniwala po sa kanya ang lahat. Sabi ni Grace, ang boses ay puno ng pait. Paano ko po lalabanan yan? Inilapag ni Richard ang folder sa mesa. Hindi mo lalabanan. Hindi sa paraan nila. Ang putik ay hindi nilalabanan ng putik. Hahayaan natin silang magtapon ng lahat ng dumi na gusto nila. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga litrato at impormasyon tungkol sa mga blogger at reporter na sumisira kay Grace. Binayaran sila. Alam natin kung magkano at kung sino ang nagbayad. Sa tamang panahon, lalabas din yan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating lumaban ng tahimik, sabi ni Richard. Tinitingnan siya. Hayaan mong ang ebidensya ang magsalita. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Grace. May plano, may estratehiya. Ngunit ng gabing iyon, habang sinusubukan niyang matulog, muling tumawag ang kanyang abogada. Adriana Palme, Ledesma, napatawag po kayo? Ang boses ng abogada sa kabilang linya ay seryoso at bahagyang nag-aalala. Grace, I have an update. Kakatanggap lang ng opisina ko ng kopya. Ang kampo ni Dominic Ashford ay opisyal nang nag-file ng petisyon sa korte. Anong petisyon po? Huminga ng malalim ang abogada. Hinihiling nila ang isang emergency hearing para ipadeklarang isa kang unfit mother dahil sa iyong emotional instability, base sa mga pekeng ebidensyang inilalabas nila sa media. At Grace, hinihiling nila ang sole custody sa bata pagkapanganak mo. Nakatayo si Richard Ashford sa harap ng malawak na bintana ng penthouse. Pinagmamasdan ang mga gusali na parang mga sundalong nakahanay sa syudad. Sa likod niya, sa isang conference table na gawa sa salamin, ay nakaupo si Grace at ang kanilang lead counsel, si Atty. Ledesma. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat sa tensyon. The petition for custody is a classic offensive move, paliwanag ni Atty. Ledesma. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. Gagamitin nila ang media circus para ipinta si Grace bilang isang unstable na tao. At ang ating pinakamalakas na panlaban, ang alas natin, ay ang video. Tumingin siya kay Richard. Pero Mr. Ashford, may isang kritikal na tanong na kailangan nating sagutin bago pa man nating ito isalang sa korte. Ang provenance ng ebidensya. Nilingon siya ni Grace, naguguluhan.
Provenance? Ang pinanggalingan. Sagot ng abogada. Saan nanggaling ang video? Sino ang kumuha nito? Paano ito nakuha? The chain of custody must be clean. Dahil kung hindi, kahit gaano pa kalinaw ang video, maaari itong i-dismiss ng korte bilang fruit of the poisonous tree. Isang ebidensyang nakuha sa iligal na paraan. Lahat ng mata ay napunta kay Richard. Ito ang sandaling alam niyang darating. Ang sandali kung saan ang kanyang pagiging kalkulado ay kailangang humarap sa liwanag. Hindi siya nagsalita agad. Patuloy lang siyang nakatingin sa labas. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang likuran. Alam niya na ang sagot sa tanong na yon ay isang tabak na may 2 talim. Ito ang magliligtas kay Grace, ngunit ito rin ang maaring gamitin para sirain siya. Ang hotel security ang nagbigay sa atin, di ba? Tanong ni Grace, ang boses ay puno ng pag-asa. Umiling si Attorney Ledesma. Na-check na namin. According to the hotel's official statement, which Dominic's camp will surely use, some of their CCTVs in that particular wing were undergoing maintenance. On the day of the wedding, isang kasinungalingan, alam ni Richard. Isang kasinungalingang binayaran ng pera ni Eleanor. Ang katahimikan ay tumagal pa ng ilang segundo na parang 1 oras. Sa wakas, dahan-dahang humarap si Richard sa kanila. Ang kanyang muka ay walang mababasang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng isang desisyong matagal nang pinag-isipan. Ang footage ay hindi galing sa hotel, sabi niya sa mababa at matatag na boses. Ang footage ay sa akin. Napakunot ang noo ni Attorney Ledesma. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ako ang nagpalagay ng surveillance system na yon. Lahat ng 16 na kamera. Pag-amin ni Richard, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Grace kay Richard hindi makapaniwala. Ang pasasalamat na nararamdaman niya para sa lalaki ay biglang nahaluan ng ibang emosyon. Isang uri ng pag-iingat. Marahil ay konting takot. Ang taong tumutulong sa kanya ay siya ring taong lihim na nagmamanman sa sarili nitong anak. Gaano kalawak ang kontrol ng taong ito? Si Attorney Ledesma ang unang nakabawi. Mr. Ashford, with all due respect, this changes everything. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Hindi ito magandang tignan. Gagamitin ito ng kampo ni Dominic. Ipapakita kanila bilang isang tyrannical father na sinusubaybayan ang bawat galaw ng sariling pamilya, na nilabag mo ang kanilang right to privacy. Susubukan nilang gawing biktima si Dominic sa isang ama na masyadong mapangontrol. The evidence is still the evidence, giit ni Richard. Yes, but they will attack the source, at ang source ay ikaw. Sabi ng abogada, this gives them an opening. Isang butas sa ating perpektong kaso. Natahimik si Grace, naintindihan na niya. Ang sandatang akala niya ay gawa sa purong bakal ay may lamat pala. At ang lamat na yon ay ang mismong taong nagbigay nito sa kanya. Pagkatapos ng pulong, habang nag-iisa na lang si Richard sa conference room, tumunog ang kanyang private line. Ang kanyang hepe ng seguridad. Sir, ang boses sa kabilang linya ay apurahan. Anong problema? Sir, may problema tayo. Isang malaking problema. Sabihin mo. May leak po tayo. May naglabas ng impormasyon mula sa loob. Kumunot ang noo ni Richard. Anong impormasyon? Isang saglit na katahimikan ang dumaan bago sumagot ang hepe. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Richard. Alam na nila ang tungkol sa mga kamera. Ang impormasyon ay galing sa isa sa mga miyembro ng legal team ni Attorney Ledesma. Isang mahinang tunog ng doorbell ang gumising sa diwa ni Grace. Nagtaka siya. Ang utos ni Richard ay malinaw. Walang sino man ang pwedeng umakyat sa penthouse nang walang pahintulot mula sa kanya o kay Attorney Ledesma. Inaasahan niyang tatawag muna ang security sa lobby bago may paakyatin. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa digital peephole. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo si Eleanor Ashford
May dalang isang maliit at eleganteng paper bag. Nakangiti ito na para bang isa lang siyang ordinaryong biyenan na dumadalaw sa kanyang manugang. Paano? Paano siya nakalusot sa mahigpit na seguridad? Bago pa man siya makapag-isip, kumatok na si Eleanor. Grace, Hasia! Alam kong nandyan ka. Please let me in. Mag-usap lang tayo. Ang boses nito ay malumanay. Ngunit para kay Grace, ito ay parang tunog ng isang babala. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Gulat ka ba? Tanong ni Eleanor. Habang dire-diretsyong pumasok sa loob, inilapag ang dala sa mesa. Ang pera ay kayang buksan ng maraming pinto, Hija. Tandaan mo yan. Umupo ito sa isa sa mga sofa na para bang pag-aari niya ang lugar. Nagdala ako ng pastries. Paborito mo, di ba? Hindi sumagot si Grace. Nakatayo lang siya. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ngumiti si Eleanor. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagpapanggap, Grace. Alam kong alam mo na ang tungkol sa mga kamera. At alam kong nasa likod mo si Richard. Bakit po kayo nandito? Sa wakas ay tanong ni Grace, sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Para bigyan ka ng isang huling pagkakataon, sagot ni Eleanor. Ang tono ay biglang naging seryoso. Isang pagkakataong iligtas ang sarili mo at ang magiging anak mo mula sa isang malaking kahihiyan. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Alam mo ba, noong dalaga pa ako, ang ama ko ay isang malupit na tao. Ang aking ina ay laging may pasa, laging may sugat na tinatago sa likod ng mamahaling damit at alahas. Nakinig lang si Grace, hindi alam kung saan patungo ang usapan. Natutunan ko noon pa man, nagpatuloy si Eleanor, ang boses ay malamig at walang emosyon, na ang mga babaeng tulad natin, mga babae sa mundong ito, ay may dalawang pagpipilian lang, ang maging biktima o ang matutong maglaro. Humarap ito sa kanya. Ang imahe ng isang kaawa-awang ina sa telebisyon ay ganap ng naglaho. Ang nakatayo sa harap ni Grace ngayon ay isang babaeng gawa sa yelo at bakal. Pinili kong matutong maglaro. Natutunan kong manahimik. Natutunan kong lunukin ang pride ko. Dahil sa huli, ang mahalaga ay ang mabuhay, ang manatili sa kapangyarihan. Iyon ang aral na hindi mo maintindihan. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Sa tingin mo ba may pakialam ang mundo sa mga pasa mo? Sa mga luha mo? Hindi. Pag-uusapan ka nila saglit, kaawaan ka, at pagkatapos ay hahanap sila ng bagong tsismis. Pero ang pangalan ng pamilya, ang kahihiyan, mananatili yan magpakailanman. Kung ipagpapatuloy mo ito, bulong nito, ang bawat salita ay parang lason. Hindi mo lang sisirain si Dominic, sisirain mo rin ang anak mo. Lalaki siya, na dala-dala ang isang pangalang dinungisan ng eskandalo. Isang pangalang pinagtatawanan sa likod ng kanyang likuran. Iyan ba ang gusto mo para sa kanya? Ito na ang pinakamasakit na suntok. Ginamit ni Eleanor ang pagmamahal niya sa kanyang anak bilang isang sandata laban sa kanya. Ngunit sa halip na masindak, isang kakaibang tapang ang biglang umusbong sa puso ni Grace. Tapang na galing sa pagiging isang ina. Tinitigan niya si Eleanor ng diretso sa mata. Ang anak ko, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ay lalaki na alam na ang kanyang ina ay hindi na nahimik. Isang saglit na pagkagulat ang dumaan sa mga mata ni Eleanor bago ito napalitan ng isang malamig na galit. Ngumiti ito ng mapait. Kung ganoon, pinili mo na. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tumalikod na si Eleanor at naglakad palabas ng pinto. Iniwan ang samyo ng kanyang mamahaling pabango at ang lamig ng kanyang pagbabanta. Nang makahinga na si Grace, napasandal siya sa pader, nanginginig. Ngunit sa gitna ng takot, mayroon siyang naramdamang pag-asa. Nakalaban siya. Kahit sa salita lang, hindi siya nagpatalo. Ilang oras ang lumipas nang medyo kumalma na siya.
May nag-iwan ng isang package sa labas ng kanyang pinto. Walang pangalan, walang address kung saan galing. Dinala niya ito sa loob. Sa pagbukas niya, isang tumpok ng mga litrato ang laman nito. Ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Ang mga litrato ay kuha sa kanya. Sa loob ng nagdaang mga araw, isang litrato niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang litrato niya habang kumakain ng almusal. Isang litrato niya habang kausap ang kanyang abogada. Kuha mula sa isang gusali sa tapat, gamit ang isang napakalakas na lente. Ang bawat galaw niya, ang bawat sandali, may nanonood. Ang mga litrato ay simula pa lang. Ang tunay na bagyo ay dumating kinabukasan at winasak nito ang lahat. Gumising si Grace sa isang balitang mabilis na kumalat na parang apoy sa social media. Isang anonymous source ang naglabas ng isang medical file. Ang medical file di umano ni Grace. Grace Ashford's secret battle with mental health. Medical records reveal history of emotional disorders and pathological lying. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop, hindi makapaniwala sa nababasa. Ang file ay detalyado. May mga petsa, mga pangalan ng doktor na hindi niya kilala, at mga diagnosis na pawang kasinungalingan. Bipolar disorder. Histrionic personality disorder. Bawat salita ay idinisenyo para ipinta siya bilang isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan, isang babaeng wala sa tamang pag-iisip. Isang pekeng dokumento na mukhang napakatotoo, ngunit may mas masahol pa. Kasabay ng medical file ay ang paglabas ng ilang litrato, mga litratong luma na, kuha noong bago pa sila ikasal ni Dominic. Sa isang litrato, kausap niya ang isang matagal ng kaibigang lalaki sa isang coffee shop. Sa isa pa, nakayakap siya rito, isang yakap ng magkaibigan, ngunit ang mga caption ay nagbigay ng ibang kwento. The Other Man, Ashford Bride's Secret Affair, Exposed. Ang mga litrato ay pinagdugtong-dugtong para lumabas na siya ay may ibang lalaki bago pa man ang kasal. Naniloko niya si Dominic na baka hindi pa nga ito ang ama ng dinadala niya. Ito na ang huling patak. Ang atake ay hindi na lang sa kanyang kredibilidad. Ito ay atake na sa kanyang pagiging ina at sa pagkatao ng kanyang anak. Ang reaksyon ng publiko ay mabilis at brutal. Kung dati ay may iilan pang kumakampi sa kanya, ngayon, halos lahat ay laban na sa kanya. Ang mga komento ay hindi na lang mapanghusga. Ang mga ito ay puno na ng galit. Sinungaling. Kawawang Dominic. Sana makuha ng mga Ashford ang bata. Ang bawat komento ay parang isang suntok. Napahawak siya sa kanyang tiyan na para bang poprotektahan niya ang kanyang anak mula sa dumi ng mundo. Tumawag ang kanyang mga magulang. Umiiyak ang kanyang ina sa kabilang linya. Anak, ano ba talaga to? Hindi ka naman ganyan. Kilala ka namin. Pero ang mga tao dito, sinasabi nilang sinungaling ka raw. Pinagtitinginan na kami sa palengke. Anak, umuwi ka na lang dito. Itigil mo na to. Ang pakiusap ng kanyang sariling ina, ang pinakamasakit sa lahat. Pakiramdam niya ay binigo niya ang mga taong pinakamamahal niya. Samantala, sa Ashford Tower, si Richard ay nasa gitna ng isang emergency board meeting. Richard, this has gone too far. Sabi ng isa sa mga board members, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng pagbagsak ng kanilang stock prices. Our company's value has dropped by 5% in the last 24 hours. This family scandal is bleeding us dry. You have to put a stop to this. I am handling it. Maring sagot ni Richard. Handling it? It's getting worse. Sabi ng isa pa. The investors are getting nervous. Either you fix this mess with your son, or we will be forced to call for a vote of no confidence. Ramdam ni Richard ang pag-ipit sa kanya. Ang imperyong binuo niya ay nanganganib na gumuho, hindi dahil sa maling desisyon sa negosyo, kundi dahil sa isang digmaang pampamilya
na naging isang pampublikong sirko. Gabi na nang makauwi si Grace sa penthouse. Mag-isa siya. Kahit ang mga security sa labas ay hindi niya maramdaman. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino sa malawak na sala at ang libu-libong boses sa internet na humuhusga sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at binasa muli ang mga komento. Walang tigil, walang awa. Sana mamatay ka na lang. Napapikit siya ng mariin na wala na ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, ang tiwala ng kanyang pamilya, ang suporta ng publiko, ang kaso nila na dati napakalakas, ngayon ay mukhang napakahina. Paano sila mananalo laban sa mga kasinungalingang ito? Nagsimula siyang mag-isip. Baka tama si Eleanor. Baka tama ang kanyang ina. Kung susuko na lang siya, kung tatanggapin na lang niya ang pagkatalo, baka tumigil na sila. Baka patahimikin na nila ang buhay ng kanyang anak. Ang kapakanan ng kanyang anak, ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang telepono. Si Attorney Ledesma. Grace, sabi ng abogada. At sa tono pa lang nito, alam na ni Grace na masama ang balita. I just got a call from the clerk of court. Based on the new evidence presented, the judge has granted Dominic Scamp an expedited hearing and he is seriously considering their motion to have you undergo a mandatory psychiatric evaluation. Parang gumuho ang mundo ni Grace. What does that mean, attorney? Huminga ng malalim ang abogada. It means we're losing, Grace. Sa mata ng korte ngayon, mas may bigat na ang mga kasinungalingan nila kaysa sa katotohanan natin. Our chances of winning this have dropped to almost zero. Ang courtroom ay malamig at tahimik, ngunit para kay Grace, ang hangin ay mabigat at halos hindi niya mahinga. Nakaupo siya sa pagitan ni Richard at ni Attorney Ledesma. Pakiramdam ay ang lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa kanya humuhusga. Sa kabilang panig, nakaupo si Dominic kasama ang kanyang abogadong mukhang buwitre at sa likod nila ay si Eleanor. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Nagsimula na ang hearing. Ang abogado ni Dominic, si Attorney Robles, ay tumayo. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng panunuya. Your Honor, panimula niya. Kami ay nandito ngayon dahil sa kapakanan ng isang inosenteng bata na malapit ng isilang sa isang magulong sitwasyon. Isang sitwasyong nilikha ng ina nito, si General Grace Ashford. Isa-isa niyang iprinesenta ang mga ebidensya, ang pekeng medical file, ang mga litratong may malisyosong caption. Bawat salita niya ay idinisenyo para ipahiya si Grace, para sirain ang kanyang pagkatao sa harap ng hukom. Is this the kind of woman we want raising the next Ashford heir, Your Honor? A woman with a history of emotional instability? A woman who lies and cheats? Hindi makatingin si Grace. Nakayuko lang siya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Ang lahat ng kasinungalingan ay tinatanggap bilang katotohanan. Objection, Your Honor. This is character assassination. Protesta ni Attorney Ledesma. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit halata sa tono nito na naapektuhan na ito ng mga isinampa ni Attorney Robles. Nang si Grace na ang tinawag sa witness stand, ang mga tanong ni Attorney Robles ay parang mga punyal. G.A. Ashford, totoo ba na uminom ka ng alak sa isang party 3 taon na ang nakalipas? Tulad ng nasa litratong ito? Totoo po, pero totoo ba na meron kang malapit na kaibigang lalaki bago ka pa man ikasal kay Mr. Ashford? Opo, pero kaibigan ko lang po siya. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Binaluktot niya ang lahat. Pinalabas niya na ang isang normal na buhay ay isang buhay ng kasalanan. Bumalik si Grace sa kanyang upuan. Pakiramdam ay talunan na. Nakita niya ang isang ngiting tagumpay sa mga labi ni Dominic. Halos tapos na ang laban. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng courtroom.
Pumasok ang isang babae, sinamahan ng 2 security personnel ni Richard. Ang babae ay elegante, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng takot at determinasyon. Nagulat ang lahat. Maging si Dominic ay natigilan. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. "Your Honor," sabi ni Attorney Ledesma, tumatayo. "The prosecution would like to call a surprise witness, Miss Katrina Ventura." "Objection! This is highly irregular," sigaw ni Attorney Robles. "I will allow it," sabi ng hukom. Ang interes ay biglang nabuhay. "Miss Ventura, please take the stand." Nanginginig na umupo si Katrina sa witness stand. Siya ang dating kasintahan ni Dominic. 5 taon na ang nakalipas. Isang relasyong bigla na lang nawala sa balita. "Miss Ventura?" tanong ni Attorney Ledesma. "Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung bakit kayo naghiwalay ni Mr. Dominic Ashford?" Yumuko si Katrina. Huminga siya ng malalim. "Umalis ako dahil sinaktan niya ako." Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. "Sinaktan? Paanong pananakit ang tinutukoy mo?" Itinaas ni Katrina ang kanyang kamay at itinuro ang isang maliit na peklat malapit sa kanyang kilay. "Isang gabi, nagalit siya dahil sa isang maliit na bagay. Itinulak niya ako. Tumama ang ulo ko sa gilid ng mesa." Ipinakita ni Attorney Ledesma sa korte ang mga litrato ng mga pasa ni Katrina noon at isang kopya ng hospital record na itinago nito sa loob ng 5 taon. "At bakit ngayon ka lang nagsalita, Miss Ventura?" "Dahil tinakot niya ako," sabi ni Katrina. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. "Sinabi niya na kung magsusumbong ako, sisirain niya ang buhay ko at ng pamilya ko. Naniwala ako sa kanya. Kaya, nanahimik ako. Pero nang makita ko ang ginagawa nila kay Grace sa balita, hindi na kaya ng konsensya ko. Ako rin ang nagpadala sa kanya ng mga litrato na may nanonood sa kanya. Bilang babala, bilang isang sigaw ng tulong." Ang buong courtroom ay nakatutok sa kanya. Ang mga kasinungalingan laban kay Grace ay biglang gumuho, napalitan ng isang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi na napigilan ni Dominic ang sarili. "Sinungaling!" Sigaw niya biglang tumayo. "Binayaran ka nila para sabihin, yan, desperada ka lang." "Mr. Ashford, umupo ka," utos ng hukom. Ngunit hindi nakinig si Dominic. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na nakatutok kay Katrina, kundi kay Grace. Ang maskara ng isang kalmadong milyonaryo ay tuluyan ng natanggal at ang halimaw sa ilalim nito ay lumabas. "Ikaw!" sigaw niya, dinuduro si Grace. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pagsisisihan mo ito. Tandaan mo yan, Grace. Pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako." Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito sigaw ng isang taong inosente. Ito ay sigaw ng isang taong nahuli, isang taong nasukol at puno ng pagbabanta. Napatayo ang lahat. Ang hukom ay paulit-ulit na pumupukpok ng kanyang martilyo. "Order in the court! Order!" Sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na boses ang narinig mula sa hukom. "Mr. Ashford, you are in contempt of court. Sheriff, escort this man out. And due to your blatant threat to a witness in front of this court," dagdag ng hukom. Ang mukha ay puno ng galit. "I am ordering you detained immediately." Bago pa man makaprotesta si Dominic, hinawakan na siya ng 2 pulis. Habang dinadala siya palabas, ang huling nakita ni Grace ay ang mukha ni Eleanor. Gumuho na ito. Wala nang pag-arte. Ang nakikita na lang ay purong pagkatalo at takot. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Grace kay Richard. Nakita niya itong marahang tumango. Isang pagkilala sa tapang na ipinakita niya. Natapos na ang hearing, pero alam ni Grace, natapos na rin ang digmaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo
ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang malinaw na hatol. Napatunayang nagkasala si Dominic Ashford sa mga kasong isinampal laban sa kanya, physical injuries, grave threats, at perjury para sa mga pekeng ebidensya. Hinatulan siya ng ilang taong pagkakakulong. Ang balita ay tinanggap ni Grace hindi nang may kagalakan, kundi nang may isang malalim na katahimikan. Isang bigat ang naalis sa kanyang dibdib. Sa wakas, tapos na. Nakuha niya ang annulment at ang korte ay ibinigay sa kanya ang buo at solong karapatan sa kanyang anak. Isang hapon, bago ang nakatakdang paglipat niya sa isang bagong bahay, dinalaw siya ni Richard Ashford sa penthouse. Ito na marahil ang huli nilang pagkikita sa lugar na yon. "Lolo?" sabi ni Grace habang karga-karga ang kanyang 6 na buwang gulang na anak na babae. "Si Hope." Ngumiti si Richard, isang tunay at bihirang ngiti, habang tinitingnan ng kanyang apo. "Kamukha niya ang lola niya," sabi nito sa mahinang boses. May iniabot itong isang sobre kay Grace. Isang trust fund para kay Hope, para sa kanyang pag-aaral at para sa anumang gugustuhin niya sa buhay. "Mr. Ashford." "Richard." "Hindi po kailangan," sabi ni Grace. "Kailangan," giit nito. "Ito ay responsibilidad ko at ito ay isang paraan para humingi ng tawad." Tumingin ito kay Grace at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ng makapangyarihang lalaki. "Patawad, Grace. Patawad dahil sa naging pagpapalaki ko kay Dominic. Marahil, kung naging mas mahigpit ako noon, kung hindi ko inisip na kayang ayusin ng pera ang lahat ng problema, hindi sana nangyari ito." "Lahat tayo ay may pagkakamali," mahinang sagot ni Grace. "Ang mahalaga ay kung paano natin ito itinatama." Tumango si Richard. Bago ito umalis, marahan itong hinaplos ang pisngi ng kanyang apo. "Alagaan mo siya, Grace. Ipinagmamalaki kita." At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Grace ang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. 1 taon makalipas, ang bulwagan ay puno ng mga tao, mga babae, mga lalaki, mga miyembro ng media, at mga taga-suporta sa entablado, sa harap ng isang malaking banner na may nakasulat na "The Hope Foundation, Your Voice, Your New Beginning." Nakatayo si Grace Ashford. Hindi na siya ang babaeng takot at nanginginig. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay matatag, puno ng kumpiyansa, at may isang liwanag sa kanyang mga mata na hindi kayang patayin ng anumang dilim. Hawak niya ang mikropono. Tumingin siya sa mga mukha sa harap niya. Mga mukhang may kwento ng sakit, pagtitiis, at ngayon, ng pag-asa. 1 taon na ang nakalipas. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Nasa isang madilim na lugar ako. Pakiramdam ko, nag-iisa ako. Naniwala ako na ang pananahimik ay isang kalasag. Naniwala ako na ang pagtitiis ay tanda ng lakas. Ngunit natutunan ko," nagpatuloy siya, "na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtitiis ng sakit, kundi sa tapang na sabihing, tama na. Ang tunay na lakas ay nasa paghahanap ng ating boses kahit na nanginginig pa ito." Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan. Hindi na may pait, kundi may aral. Hindi na may galit, kundi may layunin. Ang layunin na gamitin ang kanyang madilim na nakaraan para maging ilaw sa iba. "Itinatag ko ang The Hope Foundation," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. "Hindi dahil ako ay isang biktima, kundi dahil ako ay isang survivor. At gusto kong malaman ng bawat isa sa inyo na nakakaranas ng parehong dilim, na hindi kayo nag-iisa. May pag-asa, may bagong simula." Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Habang bumababa siya ng entablado, niyakap niya ang kanyang anak na naghihintay sa kanya. "Para sa iyo ito, anak," bulong niya. "Para sa isang mundong hindi mo na kailangang matakot magsalita." Habang papalabas sila, ang kamera
ay dahan-dahang lumayo kay Grace at Hope at tumutok sa isang babae sa bandang likuran ng bulwagan. Isa siyang ordinaryong may bahay, ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang damit ay simple. Ngunit kung titingnan ng maigi, may isang maliit na pasa sa ilalim ng kanyang mata na pilit tinatakpan ng makapal na makeup. Habang pinapakinggan niya ang mga huling salita ni Grace, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen. Ang mga daliri ay nanginginig. Pagkatapos ay nag-scroll siya sa kanyang mga contact, huminto sa isang numero na matagal na niyang gustong tawagan pero laging hindi magawa. Ang numerong iyon ay para sa isang hotline para sa mga biktima ng domestic violence. Huminga siya ng malalim at pagkatapos, pinindot niya ang call button. Nagsimula pa lang ang kwento niya. At nagsimula ito dahil sa kwento ni Grace.